sa inyong lahat. Salamat pong muli sa ating Panginoon, ating Diyos na nasa langit, makapangyarihan sa lahat, na muli tayong binigyan ng pagkakataon upang tayo po ay magkasama-sama via Zoom upang ating pong papurihan siya, sambahin, tayo ay makapanalangin sama-sama at magkaroon ng group discussion, sharing of God's Word, and at this point, tayo ay makapakinig ng kanyang katuruan mula po sa aklat ng Mateo or sa Gospel of Matthew. So salamat Pastor Ed, nung nakaraang Biyernes ako po ay wala dahil nasa business meeting ako at ang aming pong mga top management ng Lufthansa from Germany ay isang linggong bisita ko dito sa Pilipinas at ako po ay talagang siksik na siksik ang schedule. Kaya salamat to sa inyong lahat na patuloy na dumadalo sa ating pong weekend worship service every Friday. So i-share ko lang po sa inyo ang aking screen. At tayo po ay malapit ng matapos sa ating pong pag-aaral ng Matthew. Ilang kabanata na lang po at tayo ay matatapos na sa pag-aaral ng Matthew. So ngayon po ay nasa chapter 22 tayo at ito ay ikatlong bahagi ng Matthew chapter 22 at marahil po ay last part na ito ng chapter 22. So bago po yan, tayo po ay saglit na manalangin. Aming Amang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo sa oras na ito at minsan pa po hinihiling namin na kami ay bigyan mo ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami na ito ay aming maunawaan at ito po ay aming mailapat sa aming buhay sa pangkasalukuyang kapanahunan. Maraming salamat po o Diyos na sa buong isang linggo kami ay sinamahan at iningatan at pinagpala mo. At sa iyo po ang papuri at pagsamba at pagdakila. Tulungan mo po ang iyong lingkod, ang tagapaghatid ng iyong mga salita at tagapagpaliwanag. Tulungan mo rin po ang aking mga kapatiran na matyagang nakikinig at sumusubaybay sa pag-aaral ng aklat ng Mateo. Sa iyo po ang papuri, pagdakila at pasasalamat aming Amang Diyos na nasa langit. Sa pangalan ni Yeshua, Amen and Amen. Now, kung ating pong mapapansin mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo po ay parang isang teacher sa paaralan na sa umpisa ang pagtuturong ginagawa niya ay elementary level lamang para madaling maintindihan ng kanyang mga disciples at ng mga taong nakikinig sa kanya. Pagkatapos po ay medyo umakyat ng level, naging high school at medyo bumibigat na at nagiging komplikado na. Pagkatapos, ito po, sa yugtong ito, ang Panginoong Hesukristo ay parang isang college teacher na medyo mas komplikado na yung kanyang mga tinuturo, pinapaliwanag sa mga tagasunod niya, sa kanyang mga disciples at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nakita natin sa mga nakaraang pag-aaral na tinalakay ng Panginoong Diyos ang tungkol sa resurrection, pero mapapansin din po natin na walang masyadong paliwanag patungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng resurrection. Maging yung mga Sadducees
na hindi naniniwala sa resurrection ay wala rin hong masyadong paliwanag tungkol doon. Ganon din naman yung mga Pharisees, na ang Pharisees naman ay opposite ng mga Sadducees, dahil yung mga Pharisees, sila ay naniniwala naman sa resurrection. And then binanggit din ho ng nakita din po natin doon sa mga huling tinalakay natin ang tungkol sa levirate marriage. Ano po yung levirate marriage? Ito po ay makikita natin sa Lumang Tipan, sa Deuteronomy, na ito ay kanilang batas at ito'y kanilang nakaugalian. Ito po yung kapag namatay yung panganay na anak at hindi nagkaanak ng lalaki doon sa kanyang asawa, ay yung pong sumunod sa kanya ang aako ng responsibilidad bilang asawa nung kanyang yung kanyang asawa po, no? So at nakita natin na 7 magkakapatid yun na namatay lahat at hindi nagkaanak doon sa babae. At ang naging tanong ng mga Sadducees ay sa resurrection, bagamat hindi sila naniniwala sa resurrection, pero ang tanong nila sa resurrection, sino ba ang magiging asawa nung babae? At tinalakay din po natin doon yung tungkol sa angels, no? Na kapag namatay na ang tao ay para na rin silang angels. Hindi po ibig sabihin na parang magiging anghel, kundi ang reference po doon ay katulad ng mga anghel ay hindi nag-aasawa. Kaya sa resurrection, ang mag-asawa dito sa lupa ay hindi na magiging mag-asawa sa kabilang buhay. Yun po yung tinalakay natin nung nakaraan. At binanggit din ng Panginoong Jesucristo ang tungkol sa Diyos Ama na siya ay hindi Diyos ng mga patay, kundi siya ay Diyos ng mga buhay. So, palalim na po ng palalim ang pagtuturo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples at sa lahat ng mga taong sumusubaybay sa kanya. At dito makikita rin natin na ang Sadducees na siyang mga pangunahing leader sa temple ay laging kabangga lagi yung mga Pharisees. Yung mga Pharisees naman, sila naman yung mga leader sa synagogue. At alam natin na sa lugar ng Jerusalem ay napakaraming synagogues. At ang mga leader na tumatayo dito, ang mga religious leader na tumatayo sa synagogue ay ang mga Pharisees. Ang mga Sadducees naman ay siyang tumatayong mga leader doon po sa templo. Ang dalawang grupo na ito ay kontrapelo, laging magkalaban ito. Bagamat pare-parehas silang Hudyo, pare-parehas mga religious leaders, pero sila po ay laging magkabangga. Pero sa pagkakataong ito, nagsanib puwersa yung dalawa na ang kanilang layunin ay upang ipahiya o i-discredit ang Panginoong Hesukristo. So kaya ginagawa nila ang lahat upang pahiyain ang Panginoong Hesukristo hanggang sila po ay dumating na sa nagpatawag na sila ng lawyer, no? Ng lawyer. Ang ibig sabihin po ng lawyer dito ay expert of the law. At pag sinabi nating expert of the law, hindi po ito tumutukoy doon sa Jewish law na tinatawag na halakha. At ito pong Jewish law na ito na tinatawag na halakha ay nagmula po yan sa kanilang tradisyon. Mga tradisyong isinulat at hanggang sa ito ay naging Jewish law kung tawagin po nila. Hindi rin naman tumatalakay ito do sa Roman law, no? Hindi po yung expert sa Roman law, hindi expert sa Jewish law, kundi ang tinawag po nila dito ay expert sa law of Moses. At pag sinabi nating law of Moses, ito po yung ating tinatawag na Torah, no? Kasi po hindi ito yung katulad na iniisip nating lawyer ngayon. Kasi sa ibang translation,
ay mababasa natin lawyer. Pero ang Greek word na ginamit po kasi doon ay nomikos. No? Nomikos. At hindi po ibig sabihin noon ay yung lawyer na katulad ng nasa isip natin na lawyer ngayon. Kundi pag sinabi mong nomikos in Greek, ito po ay mga expert of the law. At pag sinabi nating law, in this particular account, this is about the law of Moses. So kaya sa Bible po ay mababasa natin in the English word na law, pero kailangan aalamin po natin kung ang tinutukoy ba doon ay law ni Moses, which is the Torah, or law na Jewish law, which is halakha, or yung Roman law ang tinutukoy. Kasi pag binasa po natin sa Bible, pare-parehas lang siya na na law, English word na law. Pero kailangan maintindihan natin kung ano ang context para malaman natin kung ang tinutukoy ba ay Torah o ang tinutukoy ba ay halakha o ang tinutukoy ba ay Roman law. No, with that mga kapatid, tuloy ho natin sa Matthew chapter 22 at tayo po ay nasa verse 33 na. So sabi diyan, when the crowds heard how he taught, they were astounded. So although at this point in time, ang kausap po ng Panginoong Jesucristo dito ay yung mga Sadducees, yung mga Pharisees and his disciples, pero may marami pong taong nakapaligid na kumbaga at hearing distance, nadidinig nila ang mga tinuturo ng Panginoong Jesucristo at kanyang mga sinasabi, ang kanyang pagsagot sa mga tanong ng Sadducees and Pharisees, and they were astounded. They were astounded. Nakita nila na he was full of wisdom, ang Panginoong Jesucristo. And yet, alam nila na ang Panginoong Jesucristo ay anak ni Joseph at ni Mary at si Joseph ay isang karpintero, pero naringgan nila ng wisdom ang Panginoong Jesucristo, ng talino. Nakita nila matalino ang Panginoong Jesucristo, full of wisdom, full of knowledge. No? Sapagkat during this time, kahit yung mga disciples niya, hindi pa rin naman talaga totally solved sila na siya nga ang Messiah. Although alam nila na siya yung Messiah, pero may mga pagdududa pa rin. At yung mga tao, the Pharisees, the Sadducees, and the crowd, hindi naman nila kilala si Jesus Christ as divine, hindi rin nila kilala si Jesus Christ as Messiah. No? Kaya para sa kanila, he's just ordinary na tao pero punong-puno ng talino, no, ng wisdom. So kaya they were astounded, no? They were astounded. Verse 34, but when the Perushim learned that he had silenced the Siddukim, they got together. So yung Perushim, yung mga Pharisees, yung Siddukim, sila po yung mga Sadducees, no? So nung narinig nung mga Pharisees na napatahimik ni Jesus Christ ang mga Sadducees, they got together. And one of them who was a Torah expert asked Sheila to trap him. So yun po, yung Torah expert, kasi sa ibang translation po, itong Complete Jewish Bible, ang sinabi dito ay Torah expert or expert of the law. Expert sa Torah. Kaya dito sa Complete Jewish Bible, alam natin na ang tinutukoy dito is expert of the law. At ang law na tinutukoy dito is the law of Moses, which is Torah. At siya ay nagtanong, no? Yung pong Sheila dito ay question, no? As a question to trap him. So, yun naman po ang layunin nila, no? I-trap, ipahiya, i-discredit ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, Rabbi, which of the mitzvot in the Torah is the most important? No? Dito tinawag nila si Jesus Christ na Rabbi. Actually, ang word na ginamit po dyan sa Greek ay didaskalos, no? Meaning teacher. Kasi po yung rabbi, ang ibig sabihin ay master. Kaya somehow ito pong word na rabbi na ito
ay medyo misleading din dahil ang ginamit pong Greek word ay didaskalos na ang ibig sabihin ay teacher. Now, sa ating pong panahon, ang pagiging teacher ay hindi na masyadong ganoon ka taas ang pagtingin ng mga tao. Unlike during the time of Jesus Christ, pag ikaw ay tinawag na teacher, ikaw ay may mga followers at ikaw ay tinitingala. Ikaw ay kinikilala kapag ikaw ay tinawag na teacher. Natatandaan ko po nung mga bata pa kami sa Taguig, basta ang profession ng isang tao doon ay teacher, ay sikat na sikat doon sa lugar namin kapag ka-teacher ka. Ikaw ay ginagalang, ikaw ay tinitingala ng mga tao, at ang tingin sa iyo, ikaw ay matalino. Kaya napakaganda nung panahon na yon na ikaw ay tawaging teacher. Ganun din sa panahon ng Panginoong Jesucristo, pag ikaw ay tinawag na teacher, ibig sabihin nun, ikaw ay matalino, ikaw ay may mga followers, no? Kaya tinitingala ka at ginagalang ka ng mga tao. So sabi dito, Rabbi, which of the mitzvot? So ito na uwi na talakay natin, natatandaan nyo sa Exodus, yung mitzvot, in the Torah is the most important. Verse 37, he told him, you are to love Adonai your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. In other translation po, mababasa natin na with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Dito sa Complete Jewish Bible, with all your strength. So ang tanong po, paano ba natin mamahalin ang Diyos with all our heart, with all our soul, and with all our strength, or with all our mind? Paano nga ba natin mamahalin ang Panginoon, no? Sabi niya, you are to love Adonai, your God, with all your heart and with all your soul and with all your strength. Now, dito po sa verse 37, ang ginamit is Adonai. You are to love Adonai, your God. Ito po ay ang nakalagay po diyan sa original, no? You are to love ano po yan, hindi Adonai yan. Kasi ang Adonai po, pag translate sa English, ay master. No? Kapag sinabing master, yun po ay titulo ng isang may posisyon. No? It does not necessarily mean na yun ay divine, na yun ay banal. Now, bakit po Adonai ang ginamit? Kasi sa panahon nila, it is a taboo kapag binabanggit mo dahil sa sobrang tingin nila, sobrang banal ng Diyos, hindi mo pwedeng banggitin yung pangalan. Hindi mo pwedeng isulat yung pangalan. No, kahit hanggang ngayon no, mga Hudyo, pag sinulat nila yung God, pag sinulat nila G, tapos space, tapos tsaka D, hindi nila binubuo yung word na God. Hanggang ngayon no. Lalo nung panahon nila Jesus Christ, hindi nila binabanggit, hindi nila isinusulat kasi nga una wala na daw nakakaalam kung paano talaga pinopronounce yung tunay na pangalan ng Diyos. So kaya nung translate po nila, isinulat nila sa Bible, ang ginamit is Adonai, no? Pero sabi ko nga po, ang Adonai, ang ibig sabihin niyan ay master, no? Kaya para lang wag nilang maisulat yung word yung proper name of God. Which is, pag tinignan natin, yung totoong translation nito, yaan po ay Yud-He, Vav-He, yung proper name of God. No? You are to love Yehovah, your God, with all your heart and with all your soul and with all your strength. So, question is, paano nga ho ba natin mamahalin ang Diyos with all our heart, with all our soul, and with all our strength? Paano ba natin ito iintindihin? Paano ba natin siya isasagawa? No, kaya kung hindi natin naiintindihan ito, hindi natin alam kung paano gagawin yan.
Paano ba natin mamahalin ang Diyos with all our heart? Tandaan nun natin, during their time, wala naman silang, ang heart nila, hindi yung katulad nung pagkaalam natin sa heart natin ngayon, which is yung ating physical heart. Or yung heart sa atin is yung, kumbaga, yung inner emotion natin. No? And with all our soul. Ang soul sa kanila noon is the intellect, yung mind. Kaya yung pong heart and soul, almost the same. Because yung heart sa kanila is the intellect or yung mind, yung soul sa kanila is the intellect and mind. So how do we interpret verse 37? Paano ba natin mamahalin ang Diyos? Utos ito ng Diyos no? It is God's command to love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kasi ang tanong nga nung Pharisee, or rather yung expert of the law, ang tanong niya nga is, in the Torah, what is the most important mitzvot? So ibig sabihin, mitzvot is a commandment. So ano daw yung pinaka-importante? So ito po yung naging sagot ng Panginoong Hesus, yung verse 37 nga. Now, ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay yung entire lifestyle natin, entire lifestyle natin must be in total devotion sa Diyos and total allegiance sa Diyos. Ibig sabihin, wala ho tayong ibang Diyos, wala tayong ibang binibigyan ng devotion natin, yung total devotion, yung total allegiance natin ay sa Kanya lamang. At yung our entire lifestyle must be in accordance with God's Word. So hindi po pwede na sinasabi nating mahal natin ang Diyos pero Kristiyano lang tayo pag Sunday at nasa church. Pagdating sa bahay, iba na ugali natin. Hindi na tayo Kristiyano, Kristyanuhan na lang tayo. Pagdating natin sa trabaho, hindi na halata kung tayo ay born again o tayo ay mananampalataya. So, ibig sabihin, yung lifestyle natin nag-iiba, depende kung nasa ang lugar tayo. Pag nasa simbahan, may pataas-taas pa tayo ng kamay at patalon-talon pa at talagang super high sa pagsamba. Pero yung pala, pagdating sa bahay, iba ang ating pag-uugali. Pagdating lalo sa trabaho, walang nakakaalam na ikaw pala ay Kristiyano. So, hindi pwede yung ganon. Ibig sabihin, pag ganon tayo, hindi po natin mahal ang Diyos. Pag ganon tayo. So, of course, lahat po tayo nagsusumikap na maging ganon. Lahat tayo ay pinipilit natin na mamuhay na ang lifestyle natin ay yung kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kahit tayo ay nasa simbahan, kahit tayo ay nasa trabaho, kahit tayo ay nasa tahanan sa ating pamilya, or kasama ng ating mga hindi mananampalatayang mga kaibigan at kamag-anak. Okay? So kaya yun po ay total allegiance sa Diyos. Total allegiance at total devotion sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin na mahalin natin siya with all our heart, with all our soul, and with all our strength. At ang sabi ng Diyos, this is the greatest and most important mitzvah. Now, yung pong word na greatest dito, mga kapatid, ay sa Greek language po, yan ay megas. Now, yung megas po, hindi ibig sabihin yan greatest, kundi siya ay great. Ulitin ko po yun, Yung word na ginamit dito sa English is greatest. Pero pag tiningnan nyo po ang Greek word niyan, yan po ay megas. Now, pag tiningnan nyo po kung ano ibig sabihin ng megas, hindi po ibig sabihin nun greatest, kundi ang ibig sabihin nun ay great. So, kaya ipalit natin yung word na great doon sa greatest. So, ibig sabihin, nung sinagot ni Jesus Christ, yung pong tanong noong expert of the law, which is the most important commandment in the Torah,
Ito po ang sagot ni Jesus Christ. No? Yung verse 37. At ang sabi niya, you are to love Adonai your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. And then he said, this is the great and most important mitzvah. Hindi po greatest. Anong difference? Ano pong difference? Halimbawa, ganito. Pag sinabi natin pong ang Diyos Ama is the greatest, no, God. So ibig sabihin po, merong ibang great, merong dapat ibang i-consider. Kaya lang doon sa iba, siya yung pinaka-greatest. Merong ibang great pero merong pang ibang dapat i-consider na pero doon sa ibang mga Diyos na yon, siya yung greatest. Di ba? Parang ganun po. Pero pag sinabi na nating He is the great God, ibig sabihin, walang ibang Diyos. Siya lang nag-iisa. Kasi pag sinabi nating He is the greatest, so ibig sabihin may iba kang dapat i-consider. Yun na lang, siya ang greatest. So, pero pag sinabi mong He is the great God, hindi po He is the greatest, kundi He is the great God, nag-iisa lang siya. Nag-great na God, walang iba. In the same way, ito po, sorry po this is the great and most important misbah. Ibig sabihin po mga kapatid, yung pong commandment ng Diyos to love Jehovah with all your heart and with all your soul and with all your strength, siya po ay great na commandment. Hindi greatest, kundi great and most important commandment or mitzvah. So, kaya stand alone lang siya. Wala kang ibang dapat na i-consider. Siya lang nag-iisa. Now, tingnan po natin kasi meron bearing yung sinasabi natin na yan. Bakit ko binibigyan ng emphasis na yung word na greatest doon ay ano po siya, megas at hindi po siya greatest kundi great siya. Dahil pagdating po sa verse 39, and a second is similar to it. You are to love your neighbor as yourself. Okay? And a second is similar to it. You are to love your neighbor as yourself. So, dalawang commandments po ang tinukoy ng Panginoong Jesucristo dito. Yung una po is you have to love Jehovah, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And second is similar to it. You are to love your neighbor as yourself. Now, bagamat mahalaga po na mahalin natin ang ating kapwa. Siyempre, pag sinabi pong neighbor, hindi ibig sabihin yan yung kapitbahay mo dyan sa tinitirhan mo. No? So, ibig sabihin yung ibang tao, yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kaopisina mo, no? Silang lahat ay neighbor mo. And you are to love them as yourself. Pero, dahil yung unang commandment po, to love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind is the great commandment, hindi po pwedeng mangibabaw ang pagmamahal mo sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong mga kapatid kaysa sa pagmamahal mo sa Diyos. Hindi pwedeng mangibabaw ang pagmamahal mo sa kaibigan mo, sa neighbor mo, sa mga mahal mo sa buhay, hindi pwedeng mauna yon kesa sa pagmamahal mo sa Diyos. Kaya po sinabi ng Panginoong Jesucristo na yung loving Jehovah your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind is the great commandment kasi nag-iisa siya at dapat siya ang una sa lahat na gagawin mo, ang mahalin siya. At ang ibig sabihin po na mahalin siya, na siya yung uunahin mo, yung lifestyle mo nga na binabanggit ko kanina, yung total allegiance mo ay sa Kanya lang, yung total devotion mo ay sa Kanya lang. And then, sabi po dyan, and the second is similar to it. Similar in what way?
Now, yung similar po kasi dyan, ang ginamit na word dyan, in Greek is homoios. No? Homoios. Ano po ibig sabihin nun? Ng homoios? Ibig sabihin, hindi siya equal nung una. Yung po ibig sabihin nun. Kaya mahalaga yung pangalawang commandment na yan, no? Pero hindi siya mas mahalaga kaysa doon sa nauna, which is to love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Pero similar sa doon. Similar in what way? Similar kasi siya dahil tumutukoy siya sa relasyon mo sa kapwa mo. Kasi po yung unang commandment ay utos ng Diyos na tumutukoy sa relasyon mo sa Diyos. Yung pangalawa po ay katulad din nung nauna na ang ibig sabihin, tumutukoy din siya sa relasyon, pero this time sa relasyon mo sa kapwa mo. So sa dalawang commandment na ito, yung unang commandment ay nagbibigay sa atin ito ng gabay, patnubay, alituntunin, patakaran, kung paano natin mamahalin ang Diyos. Ang pangalawa po naman ay nagbibigay naman sa atin ng gabay, alituntunin, patakaran kung paano natin mamahalin ang ating kapwa o ang ating neighbor. So similar sila in a sense dahil parehas silang tumutukoy sa relasyon. No? Relasyon mo sa Diyos, alituntunin, patakaran sa pagmamahal mo sa Diyos, at yung isa naman ay tumutukoy sa relasyon mo sa iyong kapwa. So doon sila nagkakaparehas, no? Dahil tumatalakay sila patungkol sa relasyon. Relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa. Okay? So kaya tandaan nyo natin, mahal natin ang magulang natin, mahal natin ang ating mga anak, mahal natin ang ating asawa, mahal natin ang ating mga apo, mahal natin ang ating mga lolo't lola, pero tandaan po natin, yun ay mahalaga, yun ay dapat gawin, pero hindi dapat mangibabaw yun sa pagmamahal natin sa Diyos. Dapat ang Diyos ang nangingibabaw sa pagmamahal natin. Yun po yung ibig sabihin ng that this commandment is great, no? Yung pong first commandment na yon. And then ito po napakahalaga ng verse 40 na ito. Kasi sabi po diyan sa verse 40, all of the Torah and the prophets are dependent on these two mitzvot. Napakinggan po ba natin yon? All of the Torah and the prophets. So pag sinabi po nating mga prophets, ito yung nasa lumang tipan natin. Sa madaling salita, ito po yung the whole Tanakh, the old na tinatawag nating the Old Testament. Kasi yung Old Testament comprises of the Torah, which is the first 5 books, and then the prophets, yung mga sinulat ng mga propeta, and then the writings. So kaya pag sinabi ko, ito yung common na tawag nila doon po sa entire Tanakh. All of the Torah and the prophets. Ano pong sabi diyan? Are dependent on these two mitzvot. So kaya po, pag sinabi ng mga Kristiyano ngayon na hindi na applicable sa atin ang Old Testament, hindi na applicable sa atin yung mga laws, no? Hindi applicable sa atin ang Torah. Pero ito po ang sabi kasi, yung two commandments na yon, to love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and to love your neighbor as yourself, dito daw po nakaangkla ang lahat ng nakasulat doon sa Torah and the prophets or sa buong Old Testament. So kaya hindi ho natin pwedeng isa-isang tabi ang Old Testament. Hindi natin pwede isa-isang tabi ang Torah, ang prophets at ang writings or ang Tanakh. Sapagkat ang lahat pong yun ay nakaangkla dito sa dalawang commandments na ito. Na pagtitingnan po natin, itong dalawang commandments na ito ay summary siya nung 10 commandments. Kasi yung first 5 commandments doon sa 10 commandments na tinatawag natin, yun po ay tumutukoy sa ating relasyon sa Diyos. Yung pong 6 to 10 doon sa 10 commandments ay tumutukoy naman po yun sa relasyon natin
sa pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa. So kaya yung 10 Commandments mo, the first 5 of the 10 Commandments is our relationship with God, and the next 5, which is from 6 to 10, is our relationship with our neighbor. Ngayon, pag tinignan po natin dito sa Matthew 22, sinamarize yung 10 sa dalawa. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, or with all your mind, with all your might, and love your neighbor as yourself. And then he goes on to say, all of the Torah and the prophets are dependent on these two mitzvot. Verse 41, then turning to the assembled Perushim, or the Pharisees, Yeshua put a Shila to them. Now, siguro parang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, now, kayo mga Pharisees, no? Meron kayong mahirap na katanungan sa akin, may mga tanong kayo. Ako naman ngayon ang magtatanong sa inyo. Yeshua put a Shila to them. Ito po ang tanong ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Tell me your view concerning the Messiah. Whose son is he? They said to him, David's. And then here is the question ng Panginoong, follow-up question. Then how is it, he asked them, that David, inspired by the Spirit, calls him Lord when he says, Adonai said to my Lord, sit here at my right hand until I put your enemies under your feet. By the way, yung pong dalawang commandments, no, na binanggit natin do sa unang tinalakay natin, mga kapatid, ito ay mga direct quotation ng Panginoong Jesucristo from the Old Testament, from the Torah. The one, yung isa po ay kinote ng Panginoon doon po sa Deuteronomy, at yung isa naman po ay kinote ng Panginoon sa Leviticus. No? I think 19:18, kung di po ako nagkakamali. Yung isa naman, I think, is sa Deuteronomy 6:4. Ito po ay kinote ng Panginoong Jesucristo naman sa Psalm 110. So Jesus Christ was quoting scriptures from the Torah, from the Tanakh. No? Kasi yun po yung Bible nila nung mga time na yun . Okay? Adonai said to my Lord, sit here at my right hand. Ito na po yung kinote niya sa Psalm 110. Sit here at my right hand until I put your enemies under your feet. Now, if David thus calls him Lord, how is he his son? Verse 46, no one could think of anything to say in reply because alam din ng mga Pharisees kung ano yung kinote ni Jesus Christ na yun sa Psalm 110. No? At alam nila na yun po ay Psalm ni David. So kung ang Messiah ay anak ni David, papaanong tinawag ni David na kanyang anak ang Messiah? So kaya medyo dito po nawindang na yung mga Pharisees . Nung verse 46, no one could think of anything to say in reply, and from that day on, no one dared put to him another Shila. Now, let me just give a little emphasis on verse 45. Sabi po dyan, if David thus calls him Lord, how is he his son? Again, tayo po kasi commonly, na mga lalo na ang modern Christians, pag nadinig natin yung Lord, nabasa natin yung Lord, ang nasa isip po kagad natin, mga kapatid, ay si Jesus Christ. Di ba? Si Jesus Christ kagad ang nasa isip natin, yung Lord. Pero tandaan natin na yung panahon nila, itong Lord na ito ay pwedeng ang ibig sabihin master, pwedeng ibig sabihin sir, depende siya sa context. Now, in verse 45, ano po yung Lord dito? Is it teacher, master? Ano ba ang ibig sabihin nito? When we look at the original manuscript po, yung Lord po dito is Yud He Vav He. Now, ito pong isang malungkot, no? Nung itinranslate na sa English, itong Bible, yung pong Yud He Vav He, na proper name ng Diyos,
ay siguro po mababasa natin na 10 beses lang na ginamit yung Yud Hey Bab Hey. And the rest ginamit nila Adonai, Lord, no? Yun na nga po, binanggit ko na kanina kung ano ang kadahilanan. Kasi nga ayaw nila talagang banggitin yung pangalan ng Diyos. Ayaw nilang isulat. Ayaw nilang dahil sa kaya ganun ang pagtrato nila dahil ang tingin po nila sobrang banal ng Diyos na hindi mo pwedeng banggitin ang pangalan niya. Hindi mo pwedeng isulat. Kaya nag-isip po sila kung ano yung pwedeng ipangpalit, wag lang mabanggit at maisulat ang tunay na pangalan ng Diyos. Pero wala naman ho kasing mababasa tayo sa Bible na ipinagbawal ng Diyos yan no? Of course, in another lesson po, in another context, matatalakay din po natin yan. But in particular, dito sa verse 45, ang word na ginamit po dyan, hindi Lord na nakikita natin sa English, kundi ang ginamit po dyan ay Yud Hey Vav Hey. At magugulat po kayo, pag binasa nyo sa original Bible, yung pong Yud Hey Vav Hey, yung proper name ng Diyos, alam nyo po ba na mahigit 6,000 times na inulit-ulit yun? 6,000 plus, 6,000 plus times na binulit-ulit po yung Yud Hey Vav Hey na yon. Pero nung isinulat na nga po sa English, makikita natin puro Lord Adonai ang ginamit, no? Yan, Lord ang ginamit. So, tapos tayo naman mga modern Christians, immediately pag nakita natin yung Lord, si Jesus Christ kagad yon. Now, one thing more na gusto ko pong bigyan din ng emphasis dito, mapapansin ho natin sa lahat ng sinulat ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng kanyang pagtuturo, wala po kayong makikita doon at mababasa na itinaas ni Jesus Christ ang kanyang sarili. Wala pong ibang itinaas ang Panginoong Jesucristo kundi ang Diyos Amang nasa langit, which is si Yud Hey Bab Hey. Kaya po sa Bible, 6,000 plus times na binanggit ang Yud Hey Bab Hey sa mga pagtuturo ng Panginoong Jesucristo, pati sa pananalangin sa kanyang pagtuturo sa pananalangin, manalangin kayo sa Diyos Ama. Wala pong ibang itinaas ang Panginoong Hesus kundi ang Diyos Ama. Ang malungkot lang sa paglipas ng panahon, unti-unti ang Diyos Ama, ang God the Father, ay naisa sa isang tabi at naha-highlight ng gusto po ang Panginoong Hesus at ang banal na Espiritu. Kaya tuloy, ang sabi nila, ang mga born-again Christians, ang Diyos nila ay si Jesus Christ. No? So, mas na-highlight natin ang Holy Spirit, mas na-highlight natin ang Panginoong Jesucristo, pero naiiwan po ang Diyos Amang nasa langit. Whereas pag tiningnan natin, ang Panginoong Jesucristo, ang itinataas ay ang Diyos Amang nasa langit at never na itinaas ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili. So I think that is something that we have to consider, no? Na bigyan puwang po natin sa ating panalangin, sa ating pagsamba, sa ating pagpupuri, sa ating pag-aaral, ang Diyos Amang nasa langit, katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Now, don't get me wrong, hindi ko po sinasabing hindi Diyos si Jesus Christ. Hindi ko sinasabing hindi Diyos ang Holy Spirit. Lahat po sila. Ang alam po natin yan, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, ang Diyos Ama ay Diyos. Ang sinasabi ko lang po, nung panahon ni Jesus Christ, alam niyo po ba, na nung panahon mismo ni Jesus Christ, na ang kinikilala lang talaga nilang Lord sa tamang pagkaunawa ng Lord ay walang iba kundi ang Diyos Amang nasa langit. Yung totoo pong ng Lord, no? Na talagang Panginoon sa ating salitang Tagalog. Wala pong iba kundi ang Diyos Amang nasa langit. Okay? So kaya sa panahon ng Panginoong Jesucristo, wala po siyang ibang itinaas, ipinapurihan, niluwalhati, kundi ang Diyos Amang nasa langit. Okay? So, verse 46, no one could think of anything to say in reply, and from that day on, no one dared put to him another Sheila. Now, ito pong kinote ni Jesus Christ na ito, from Psalm 110, ito po ay Psalm ni David
na prophetic in nature, no? Prophetic in nature. So, kaya ang tinutukoy po dito ay hindi yung anak ni David na si Solomon, kundi anak ni David. And ngayon po, in the 21st century, tayo mga mga modern believers, alam na natin kung sino yung tinutukoy doon na son. Walang iba kung hindi po si Solomon, kundi ang tinutukoy doon ay walang iba kundi ang Messiah na si Jesus Christ. Kaya pag tinignan ho natin, I think in 2 Samuel, mababasa natin nung kinonfront ni Nathan si David, no? Na doon po binanggit ni Nathan yung mga prophetic word na kung saan ang magiging anak ni David ay siyang magmamana ng kanyang trono forever. So, sino ba ang nagmana ng trono ni David forever? Hindi naman ho si Solomon eh. Ang nagmana ng trono ni David forever na kanyang anak ay ang Panginoong Jesucristo. So alam natin, hindi naman directly anak talaga ni David ang Panginoong Jesucristo, kundi alam mo natin, sa lahi ni David nagmula ang magiging Mesaya, na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Okay, with that mga kapatid, that ends our study on Matthew chapter 22. And sa susunod po na pagtalakay natin sa Matthew, ay i-cover naman po natin ang Matthew chapter 23. So tayo po ay magsasara sa panalangin.